Natuklasan ng Ukranya ang kahinaan ng Rusya at walang tigil itong inaatake. Noong simula ng Nobyembre, may nagbago. Natuklasan ng Ukranya ang isang kahinaan na hindi kayang depensahan ng Rusya. Una, ang mga refinerya. 21 sa 38, pinakamalaki sa Rusya ang tinamaan. Kaya halos 40% ng kapasidad sa pagre-refine ay nawasak. Kulang ang gasolina sa 60 rehiyon. Gumana ito ng maayos, pero may nakita ang Ukranya na mas maganda. Noong Oktubre, 10% lang ng pag-atake ang tumama sa infrastruktura ng kuryente. Pagsapit ng Nobyembre, naging 38% na ito. May 29 na pag-atake sa mga subestasyon ng kuryente. At gusto mong malaman kung bakit hindi nila direktang inaatake ang mga planta ng kuryente? Simple lang ang sagot, mahigpit ang kanilang depensa. At 18% ng enerhiya ng Russia ay nuklear. Ayaw ng Ukraine ng isang sakunang nuklear. Gusto nila ay mga brownout. Kaya nagsimula na silang sumugod. Ang nag-uugnay sa mga planta ng kuryente sa mga lungsod, mga substation at mga high voltage transformer. Noong ika-31 ng Oktubre, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang substation na Vladmirskaya. Ang resulta, 30,000 tao nawalan ng kuryente at 10% ang ibinaba ng boltahe sa Moscow. 4 na araw matapos, muling inatake ng Ukraine ang substation na iyon. Lahat ng ginawang pagkukumpuni ng mga Ruso ay nasira. At alam mo ba kung ano ang mas masama sa buong kwentong ito? Ang paggawa ng high voltage transformer ay tumatagal ng 18 hanggang 24 na buwan. Milyon-milyong dolyar ang halaga ng bawat isa at hindi ito kayang gawin ng Rusya dahil luma na ang kanilang mga pabrika mula pa Soviet era. Sa loob ng mga dekada, ang Rusya ay nag-aangkat mula sa Europa at Hapon, pero ngayon, dahil sa mga parusa, sarado na ang gripo. Lubos silang umaasa sa China. Alam mo ba kung saan ang pinakamagandang sistema ng depensa sa himpapawid ng Rusya? Pinoprotektahan ba ang bahay ni Putin sa Balday? 7 sistema ng Panzer S-1 at isang S-4000. Mas maraming depensa ang tirahan ng presidente kaysa sa mga pambansang estratehikong pasilidad. Sinimulan ni Putin ang pag-atake sa infrastruktura ng Ukraine noong taglamig. Ngayon, gumaganti na ang Ukraine. Nadiskubre nila ang isang bagay na di kayang ipagtanggol o ayusin agad. At hindi rin ito mapapalitan ng walang tulong mula sa mga bansang hindi natutulong. Ang tanong na natitira ay, sulit ba talaga